Alright, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, ngayon po ay September 18, araw po ng Huwebes. At ngayon po gaganapin ang pagtutuloy ng investigasyon yan po sa flood control projects sa Blue Ribbon Committee. So ngayon wala pa po mamaya-maya pa po ng konti. Panoorin natin at gawa natin ng reaksyon yung mga nangyayari po dyan sa Senado. Pero bago yan, kahapon po, ito pong si Sandro Marcos ay pinitik si Paulo Duterte. Pero para sa akin, hindi yung pitik. Mga kababayan, grabe yung banat ni Sandro Marcos. Ito po si Sandro Marcos, hindi niyo po mariringgan na mga salitang banat dito po sa mga Duterte. Ito po yung nagustuhan ko kay Sandro Marcos Tahimik lang siya, kahit binabanatan yung tatay niya, yung pinsa, yung tsuhin niya, yung nanay niya. Talagang nananatiling kagalang-galang etong si Sandro Marcos. Kasi yung mga Duterte parang wala hindi mo gagalangin dahil sa pananalita lang. Wala na no? Ang layo mga kababayan. The way magsalita etong si Sandro, ang layo ikukumpara mo sa mga Duterte. Kahit mismo kay Vice Presidente Duterte, kay Sara Duterte. Kasi mas lalo na kay Baste. O kay Pulong Duterte. 'Di ba? Ang layo. Kumbaga parang ang layo ng level, mga kababayan. No? Tapos yung mga ibang kapatid ni Sandro Marcos, tahimik lang. Wala kang mariringgang salita. Hindi katulad ni Kitty Duterte. Nagsasalita na rin kung ano-ano. Pero yung kapatid ni Sandro Marcos na mas bata sa kanya, mga tahimik. So, pinalaki ng maayos. Yun lang ang masasabi natin. Pinalaki ng maayos itong mga Marcos siblings. At talagang hindi mo talaga silang mariringgan Nagulat nga lang ako kahapon dahil binanatan ni Sandro Marcos etong si Pulong Duterte. Grabe mga kababayan, nagulat talaga ako. Sa totoo lang, first time ko narinig na bumanat etong si Sandro Marcos. Siguro umabot na sa sukdulan na teka, mukhang sumusobra na kayo at kinakailangan na kayong sagutin na. 'Di ba? Kasi parang feeling ko mababait kasi itong mga to Pero hindi kinakailangan lagi kang mabait Kinakailangan magsalita ka, kailangan lumaban ka na rin. At ito yung nakikita ko ngayon kay Sandro Marcos. Pa-simple bumabanat dito sa kanilang kalaban na mga Duterte. So, bago natin pag-usapan yan, silipin muna natin to. Kasi po kahapon dumalaw si Sara Duterte dito po kay Senator Marcoleta. Marcoleta po. Pasensya na po kayo kasi napanood ko po kasi yung sa Bubble Gang Ang tawag sa kanya, Marcoleta So, sorry po Marcoleta po, Marcoleta. Inuulit ko, hindi po Marcoleta. Marcoleta po. Alright? So, wala po kasi tayo sa Bubble Gang. Okay. So, bakit tumalaw si Sara Duterte kay Marcoleta? Dahil ayon daw sa Tweety Bird ko. Eto mga kababayan, ayon sa Tweety Bird ko, they are still trying or cooking another Senate coup. Kailangan na lang gawin yon kasi mga kababayan, kapag itong liderato ngayon, si Senator Tito Soto at si Ping Lacson at yung bagong majority ay nanatili sa pwesto, unang-una, marami pong madadamay ng mga senators na kakampi nila na involved po dyan sa flood control projects. At isa pa, syempre, madadali yung kapatid mismo nung Vice Presidente. Sa tingin niyo, bakit siya pupunta ron? Personal, para kausapin na ito si Marcoleta. Siyempre, wala naman siyang pakialam kay Jinggoy Kumadamay si Jinggoy. Wala naman siyang pakialam kumadamay si Joel Villanueva. Wala siyang pakialam kumadamay itong si Mr. 10K. Itong si Bible Bible verse senator. Na every time na magsasalita, kala mo talagang maka-Diyos at Bible ang ginagamit. Si Mr. 10K. Wala siyang pakialam doon. Ang pakialam niya, sa tingin ko, ay baka umabot dun sa investigasyon, dun sa 51 billion na pondo para sa flood control sa isang distrito lamang dyan sa Davao. Ayun ang iniisip niya. Sino ba yun? Yung kapatid niya, si Pulong Duterte. So kaya kinakailangan nilang mapaali sa pwesto itong nakaupo ngayon. Lalong-lalo na si Ping Lacson na mag-iimbestiga at chairman po ng Blue Ribbon Committee.
So kinakailangan nilang talagang mapwesto uli para mapigilan etong investigasyon, lalong-lalo na dun sa Davao. So ayon po dito sa isa pong alam ko kakamping kito, hindi ko na babanggitin yung pangalan, sabi nga niya, ayon sa kanyang Tweety Bird, talagang itong mga ito ay nagluluto, nagbe-mekus-mekus mga kababayan ng panibagong Senate coup. Kaya mga kababayan, kinakailangan nating suportahan etong current majority. Ito pong si Senator Ping Lacson. At ngayon po gaganapin ng kauna-unahang Blue Ribbon Committee bilang si Lacson ang chairman. Kasi kinakailangan nga daw natin ng comprehensive investigation, hindi lamang po yung selective na ginagawa nung unang humawak diyan po sa Blue Ribbon Committee itong mga DDS senators. Alright, so sabi dito, unahin bukas i-reveal kaninong senador pumunta yung contractor nakita sa CCTV. At may panawagan po siya na protect Senate President Tito Soto and Senator Ping Lacson. Ayan mga kababayan. Dumalaw po Sara Duterte. Bakit ka dadalaw? Wala lang. Meron kang purpose. At siguro, ayon nga doon sa Tweety Bird, kinakailangan nilang kumilos at palitan itong nakaupo ngayon niya sa Senado. Alright, so balik na tayo kay Sandro Marcos. Ito talagang nagulat ako Napaganon ako. Nagulat akong ganun. Kasi biglang bumanat si Sandro Marcos. Grabe mga kababayan. Ito, pakinggan po natin. Ano po? Sabi ni Pulong Duterte, overall move na naman daw po itong pag-resign ni Speaker, tapos kayo raw po pumilit kay Boji. Naku ma'am, baka style niya yun nung anak siya ng Pangulo. Pero I can assure you that we are consultative with all the party leaders. Pwede mo silang tanungin. We met for plenty of weeks. Kung nagpakita sana si Kong Pulong dito sa trabaho at sa session, baka makikita din niya. But I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district. Sinabi ni President. Grabe naman yung sinabi niya. Nasaan daw si Pulong? Balik. I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district. Wala daw si Pulong Duterte doon. Sana kung nandun daw si Pulong Duterte, naalaman niya kung ano yung ginagawa ng presidente. Kasi ang sabi ni Pulong Duterte raw ay cover up lamang yung pagbaba ni speaker. Martin Romualdez, cover up para pagtakpan nitong speaker. Sabi ni at sabi pa pala ni Pulong Duterte na ang may pakala nito ay si Sandro Marcos, anak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sabi tuloy ni Sandro, siguro nung panahon ng tatay niya, anak siya ng presidente, gawain niya yon. Pero sa akin hindi. At sana kung nagtatrabaho siya, pumapasok siya dito sa House of Representatives, nakikita niya. Kaso wala siya. Lagi namang wala Diba sabi nga niya, magsiuwian na lang daw sila. Atat lagi mo, ewan ko kung anong ginagawa, baka tama. Sinasabi ni Sandro Marcos, kaya daw wala, dahil hinahanap niya o inaasikaso niya yung 51 billion na proyekto ng flood control dyan po sa kanyang nasasakupan. So yari. Grabe mga kababayan Kasi sabi ni Ping Lacson, nakakalula po yung 51 billion na pinondohan ang flood control, mga flood control projects dyan po sa Davao, sa isang distrito lamang. At ang matindi pa nito, sobra po ang baha dyan po sa Davao. Ang laki na ng pondo, 51 billion. Isang distrito lang, pero lagi pa rin binabaha. O saan napunta yung 51 billion? Kaya sabi tuloy ni Sandro Marcos, kaya wala, hindi nagtatrabaho kasi hinahanap niya yung 51 billion flood control project na dyan sa Davao o inaasikaso. Kasi sigurado sigurado mapupunta investigasyon dyan nabanggit na yan ni Ping Lacson nabanggit na ni Ping Lacson yung 51 billion na yan. Kaya dali-dali etong si Sara Duterte nagpunta doon kay Marcoleta, nakipag-meeting. Bakit? Para saan? Para sa picture taking lang? Hindi. Meron yan. Meron pinag-usapan yan. At ayon nga doon sa Tweety Bird nung nag-post, ito yung nagluluto, nagbe-mekus-mekus na naman ng panibagong Senate coup para maalis sa pwesto etong si Tito Sen at etong si Ping Lacson. Kaya grabe mga kababayan. Palampakan nga natin si Sandro Marcos.
si Majority Leader. Bihira ko lang talaga marinig to na bumanat, pero sa pool na sa pool. Etong si Paulo Duterte. Ito naman si Paulo Duterte kasi hindi ka na nga pumapasok kung ano pa sinasabi mo eh. Ha? Grabe. Di ba? Wala na nga kayong ambag. Puro pa kayo dakdak. O tuloy, tingnan, nasabihan ka tuloy ni Sandro Marcos. Ha? Na yung gawain mo, wag mong ipapasa sa akin. Parang gano'n yung sinasabi ni Sandro Marcos. Yung ginagawa ninyo nung panahon ng presidente, yung tatay ninyo, wag nyo igagaya sa amin dahil iba kami. Oh, tapos sabi pa ni Sandro Marcos, nang natanong siya na anong araw cover up, sabi niya ang mahirap kasi diyan, hindi siya pumapasok, hindi siya nagtatrabaho. Oh, intindihin na lang natin kasi hinahanap niya yung 51 billion na proyekto ng flood control sa isang distrito lamang sa Davao na hanggang ngayon binabaha pa rin. Oh, kaya hindi lang pinitik, sabi dito kasi pinitik, hindi pinitik. Sinupalpal. Sinupalpal. Ano pa ba mga magagandang mga salita na sinopla. O, basag si Pulong. Durog na durog si Pulong Duterte. Dito kay kay Sandro Marcos. Kaya sa tingin ko simulan na ito ng world war between Dutertes and Marcoses kasi ngayon ko lang talaga narinig nagsalita si Sandro. Siguro umabot na rin doon sa naghahalit na rin siguro ito eh. Kasi sobrang na ginagawa nila dito kay Presidente Marcos. Lalong-lalo na itong mga Duterte. Kaya abangan pa natin yung mga salitaan. Si Sandro Marcos, tatahimik-tahimik yan. Pero, biro mo nagagalit na. So talagang talagang sa tingin ko, talagang malalim na itong hidwaan between the Dutertes and the Marcoses. Alright, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.